He was. He will terminate Jesus the same yesterday, today, and forever. Last, Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts, and the mistake of the last year, as we are approaching the death of 62 and the birth of 63. Okay, merong birth ng 63. Another quote, sabi niya, tuloy ko lang pagkabasa ni Naktawan ko, and the new birth of the new year is coming in, may the old man sins and unbelief die out in our heart, and the new birth come in with the 1963, like a rushing mighty wind that might fill our beings and make us a new creatures in Christ. Ba't pa siya nag-pray? Kung nasa kanila to, ba't pa niya sinabi, and this is my evening time, and this is the evening time for the church. Now, last quotation, ang babasahin ko, it is the rising of the sun. Pahintulad mo lang na mabasa to. No? Okay, last quotation, nilaktawan ko na maraming quote. Okay. Okay. Tapos ba? Now, last quote. Book of Luke, that as was just quote from Luke 17:30, Malachi 4, and different scriptures that we are acquainted with, that the word again is waved over the people, that the dead tradition of man is dead, and the Son of God is alive again, and the baptism of the Holy Spirit right among us, and is giving us life. Bakit may baptism again ng Holy Spirit? Amen? It is the rising of the sun message. Bakit niya piniprint muli ito? Now, ang last quote ko ay just identify. I did not identify with the baptism of the Holy Ghost since 40 years ago when I was on the street. I have it right now. Last quote, sa ni Barbanam. I wasn't identified with the baptism of the Holy Ghost since 40 years ago. Since I was in the street. I have it right now. Yun po ang aking last quotation na sinabi ni Barbanam. Bakit siya hindi nagpa-identify sa baptism ng Holy Ghost some 40 years ago, but sinabi niya, natanggap ko ito ngayon. Okay, okay na po. Okay, question. Ano paano mangyayari? Sige. Tawag ulit tayo? Hindi tatayo sa kanila. Sige. Sisirain yung quote yan. Oh. Hindi ko. Grabe naman termino yan. Wala naman maninira ng quote. Wala computer naman masisira pero yung quote. Walang quote. Grabe na termino. Sisirain ko. Pag-define, dovetailing and confirming. Maganda lang. Tawagan natin ang confirmation. Grabe ng mga terminology yan. Okay. Dos presente mas tumata ayon sa message ng prophet. Meron pang sumasang-ayon do o hindi sumasang-ayon. Ayon kami sa quote. Oo, ayon kami sa quote. Pero ganun pa man, baka meron nakikita ibang tanaw at siguro itanong. Ano sa sila? Mag-present pa. May ano, si Pastor Dom, si Pastor Hilan yun. Gawin natin confirming and dovetailing. Yun. Kasi pag-rebato, parang laman, tutol. Wala naman kumalungan sa quote eh. Ganito. Okay. Number 2, Trinity rebuttal of the proposition. Sa Tagalog, pagtutol sa bawat magkasalungat na pananaw. Yung tanaw ko, magkasalungat. So, ibig sabihin, tututulan mo yung pananaw mo. Wala naman eh. Pastor Paulie, i-present ko yung quote. Kung wala na namang again sa quote, wala na. Iba namang Yung unawa, quote ang mali. Ayun, walang mali sa quote. Okay, may re-rebut ko kayo sinabi ni Pastor. Wala na. Presentation na lang. Hindi naman siya bata ka nagsabi ng yung... Oo nga, wala naman eh. Merienda na to, alas na. Merienda na. Dali. Kasi mayroon tayo usapin dito before and then after. Ngayon, wala namang walang tumututo doon o kaya karagdagan lang ay yan. Sige. Sige na, present na. Tapos na yung presentation ng After. Balik. Tawag muna. Ano yan? 20 minutes na yan?
Mali nga naman yung false view na nire-reject namin ng 1963. Walang nagre-reject sa 1963. Okay na ba ito? Ay, talik, wala. Alikin na dito, upo ka na. Wala kami matutol sa code. Ang naging tutol lang kami doon sa understanding na inilalagay sa code. Ngayon na, i-present na lang namin. Hindi na, presentation to. Presentation na. Okay na. Okay. Walang before ba? Hindi kami na, agree rin ako dun sa before and 63, naniniwala akong full word 63. Ang disagree ko lang, ito nga i-present ko. Kasi minsan, nag-false accuse tayo na hindi natin alam yung understanding ng false accuse namin. Diba? Kasi salita, more saying, mas maraming mali. Mas makinig na tayo. Kasi ganito yan eh. Okay na? Okay, ganito yun. Presentation na yan. Okay na. Pwede na, natin mo yun. Susutog lang sa time. Wala naman controversial yung mensahe. Wala naman pa eh. Wala na. Hindi kakala na kami sa kontra ng hindi natin na. Wala namin yung managin. Okay. Okay na. Sige. Kasi mali yung pananaw namin na nire-reject namin ng full word. Pag bumanggit ng full word, i-direct ko na. Okay. Okay. Babasahin ko muna na iba ang dealing ng Diyos sa A, iba rin ang dealing ng Diyos sa individual. Mamaya alamin natin kung bakit sinabi yan. Babasa mo lang ng quote sa Resume of the Ages. Ganito po sabi. Okay, iba ang individual, iba rin ang age. Sabi dito sa Resume of the Ages, this might make some wonder if we said that the Lutherans didn't have the Holy Ghost just because they taught basically justification. Maaari raw tayong presume dahil si Barbara nagtuturo, di ba, ng justification under Luther, justification under Wesley, magkaroon daw tayo ng maling kaisipan na sila Luther ay walang Holy Ghost during their time. Baranggayin natin ang scriptures. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Okay, Church Age book, maraming binanggit si Barbara. What is the evidence of being baptized with the Holy Ghost? It's when you receive the word for your age. So may evidence ng baptism ng Holy Ghost in every age. Ang kinukontra ko dito, yung pananaw na wala raw new birth, sila Luther, sila Wesley, dahil wala pa raw sa kanila full word. Okay? Sabi mo ba, they didn't lay down enough. Hindi nila inabot na mabuhay. Gusto pa nilang mamatay na kagad? Para hindi abutin? Sabi mo parang hindi nila nabuhay ng gano'ng katagal, kaya hindi nila inabot yung word. Pero kung inabot na kumaba ang kanilang buhay, I believe it or never, tatanggapin na every presentation eh. Kasi nga evidence yun na genuine ng nilang Holy Ghost, tatanggapin nila every word, entitles you to the token. Ang isang genuine baptized ng Holy Ghost, lahat tatanggapin niya. Lahat. Pero ang inabi dito ni Branham, Lutherans didn't have the Holy Spirit just because they taught basically justification. Makikita mag-isip tayo na ang mga Lutheran walang Holy Ghost sapagkat itinuro lang nila justification. It might make some wonder about the Methodists, etc. No sir, sabi ni Branham. We are not saying that. We are not talking about the individual or the people, but the age. Hindi wala ni Brother Branham, hibiling ng Diyos. Ano maya, questionin ko kayo mamaya. Tingnan ko lang kung sagot nyo to. Pinpoint tayo ng 8.263. Di ba niya kamaya? Sabi ni Branham, but the age, Luther had the Spirit of God, but he